Hello, what is up mga ma'am, sir? Ma'am, ako po si Ralph C. Fries, I'm visual artist from Manila, and today we are going to customize the Marvel Legends Wolverine action figure from the X-Men 97 Disney series. So first, we are going to use a rotary tool para makagawa tayo ng mga damages sa kanyang chest, dito sa shoulder, and sa head sculpt. Okay, first, gawa tayo ng bullets. Make sure na secure yung drill. And lagay natin sa number 2. Pwede na siguro yung number 2. Kulang pa. Okay. Yan, okay, nakagawa na tayo ng battle damage sa kanyang chest, sa shoulders, sa legs, tsaka sa kanyang head. So next step, we are going to spray number 1-in-1 flat clear Boss-Knee para malagyan siya ng adhesive layer. Kapag natuyo na yon, kapag nag-cure na siya, pwede na tayo mag-apply ng paint. So ang ginagawa nitong Boss-Knee number 1-in-1 flat clear, naglalagay nga siya ng additional adhesive layer para mag-adhere or para kumapit yung mga paints na ilalagay natin. Okay, doon na tayo sa Boss-Knee flat clear. Natuyo na siya, nag-cure na siya overnight. And yung next step na gagawin natin, mag-add tayo ng shadows or depth doon sa mga malalalim na parts dito sa middle of the chest, sa ilalim ng chest, dito sa may abs, sa may muscle groups, yan. Dagdagan natin yan ng mask. So mag-add tayo ng shading. Yung shading na shade color na add natin, medium orange and warm yellow. Now, dun sa mga shades, hindi ako gumagamit ng black kasi nagiging muddy yung colors eh. Ayan, so, gamit tayo nito. Ayan, prep na rin natin yung tissue natin para ma-wipe off natin yung excess. Okay, try muna natin dito sa likod. Ayan. Tapos, wipe natin. Okay, tapos gagawin natin yan sa harap. Okay, after ng shading, dry brush naman tayo ng highlights. Okay, so yung highlights na gagamitin natin, highlight color na gagamitin natin, pH 180 white at saka warm yellow. Yung combination ng dalawa. And yung painting technique na gagamitin natin for the highlights ay dry brushing. So dry brushing is a painting technique in which the brush holds a small quantity of paint that is applied or dragged across a surface. So in dry brush, it also adds weathering, it adds highlights, and emphasizes details of the sculpt. Okay, so gawin natin yan. Konti lang yung paint sa brush, tapos pahid natin across the surface. Para mag-add ng highlights. Okay, para sa face sculpt naman, mag-apply tayo ng yellow wash at saka ng red wash. So, prepare din natin yung tissue para mapunasan natin. Actually, cotton buds na lang. Wait lang. Okay, sa flesh tones, mag-apply lang tayo ng yellow wash. Tapos, i-wipe off agad natin ang tissue kapag na-penetrate na yung surface. Okay, huwag masyado matagal kasi baka naman masyadong yellow na yung section ng skin. Okay? Pag nagkaroon na ng yellow tone, red naman yung gagamitin natin for the wash. So, dalawang washes lang, makapag-create na tayo ng medyo mas realistic na skin tone. Okay, tapos ito naman yung red. Pag nag-wash tayo, teka, saan ba yung wash? Mas maraming tubig versus dun sa pigment. Okay? Yan. Tapos wipe off agad natin.
Okay, like that. Right. Para lang magkaroon ng reds yung arms. Hindi siya masyadong yellowish. Okay, mag-add din tayo ng konting brown wash dun sa ilalim ng kanyang chin para dun sa kanyang facial hair. Okay, try natin dito. Okay, next we are going to use Hero Paints Blood Effects. Okay, apply tayo dito. Somewhere here, maybe. And here, sa kanyang cheek. Okay. 2 to 3 coats gawin natin dito para mas opaque siya. Okay, tapos sa close naman niya, gamit tayo na, we are going to use Vallejo Metal Color Silver para makapag-dry brush tayo dito sa kanyang close sa left hand tsaka sa right hand. Okay, try natin. Okay. Tapos sa drag lang natin yung paint. Ayan. And then, para naman sa mga blood splatters dito sa body niya, we are going to use Hero Paints Warm Red and a sponge. Okay, pwede tayo maglagay dito sa claws ng blood stains or blood splatters dito sa kanyang arms. Yes. Okay, so yun mga ma'am sir, done na tayo sa ating project X-Men 97 Wolverine action figure na battle damage custom. So ito na yung kanyang status. Tapos na rin, nakapag-apply na ako ng Boss Knee Flat Clear para mag-serve siya as our top coat para ma-seal yung paint job na ginawa natin. Yan, ito yung kanyang alt head with blood effects. Tapos yung kanyang skin, nag-apply din tayo ng wash na yellow and wash na red para magkaroon ng mga parang mas yellow tone and red tones dun sa mga deeper parts. Yan. Tapos ito yung kanyang ang tawag dito, yung kanyang removable na na headgear or head suit. Yan. Pag naka-unmask head sculpt siya, ito yung pwede natin gamitin. I-equip natin sa likod. Yan. Something like that. Tapos ito yung kanyang yan. Tapos ito yung kanyang battle damage look. Tapos meron tayong mga ginawang mga weathering. So yun, recap lang natin no. Yung ginawa natin dito, gumawa tayo ng mga battle damage using physical physical battle damage using rotary tool. Tapos nag-spray tayo ng flat clear and then nag-apply tayo ng wash ng wash na orange dun sa mga deeper areas tulad dito. Tapos nag-dry brush tayo ng yellow. Tapos sa blue naman, dark blue wash or darker blue wash, tapos lighter blue for dry brushing para magkaroon ng highlights. Tapos dito rin nag-apply din tayo ng turquoise and white para magkaroon din ng additional highlights para ma-emphasize yung mga battle damage. Ayan. Ayan, mas lapit ko pa. Ayan. Tapos after nun, nag-add tayo ng mga blood effects using Hero Paints blood effect na paint. And then after that, yung skin tone naman, nag-apply tayo ng yellow wash and red wash para magkaroon ng mga mas deeper tones yung kanyang flesh. And then after that, nag-apply tayo ng silver dry brush dito sa kanyang claws and yung mga blood effects din in-apply din natin. Also darker wash, black wash dito sa belt para mas mukhang mas weathered siya, magkaroon ng shadows. And then lastly, nag-apply tayo ng mga blood effects din dito using a sponge. And yung last na step, nag-apply tayo ng top coat. So that's it mga ma'am sir. Yun na yung ating battle damage Wolverine. Mag-add na lang ako ng mga photos para sa
sa ating documentation. So, lalagay ko na lang at the end of this video. So, yun mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you. Ay nga pala, sa articulation, wala namang nabago. Ganun pa rin. So, you can articulate the arms. Yan, double jointed pa rin. The hands, the waist. Yan, yung ab crunch niya. Articulated pa rin to mga ma'am sir. Yan. Wala namang nabago sa articulation. Okay? Alright, that's it. Thank you for watching and see you sa next video. Bye-bye.